Naramdaman muna ni Kiera ang kamay bago niya narinig ang boses. Isang mahigpit, madiin, at pawisang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Kasunod nito ang amoy ng alak at ang isang pamilyar na tanong mula sa mga lasing. "Miss, sandali lang. Saan ka pupunta?" Napapikit ng mariin si Kiera. Diyos ko, heto na naman. Huminga siya ng malalim bago lumingon. Pilit na pinapakalma ang sarili at naghahanda ng isang pekeng ngiti. "Sir, pasensya na po. Pero tapos na po ang trabaho ko. Kailangan ko na pong umalis." Ang lalaking nakahawak sa kanya ay mas matangkad sa kanya. Malaki ang katawan at namumula ang muka dahil sa kalasingan. Ngumisi ito at lalong humigpit ang pagkakahawak sa braso niya. Naramdaman ni Kiera ang kirot. "Huwag ka namang magmadali, Miss Ganda. Samahan mo muna ako. Isa pang round." "Pero sir," sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso, pero walang nangyari. Tumingin siya sa paligid ng bar, umaasang may tutulong. Ngunit ang mga tao ay abala sa kanilang sariling mundo, sa kanilang mga inumin, sa kanilang mga kausap, sa malakas na tugtugin, walang nakapansin, o marahil, walang gustong makialam. Naramdaman niya ang unti-unting pag-akyat ng pamilyar na takot sa kanyang dibdib. Ang takot na minsan na niyang naranasan, ang takot na nag-iwan sa kanya ng lamat. Pero kasabay ng takot ay ang isa pang damdamin. Pagod. Pagod na siyang matakot. Pagod na siyang maging biktima. At higit sa lahat, kailangan niya ang trabahong ito. Ang bayad sa pagde-deliver ng bulaklak sa event ng bar na ito ay pandagdag din sa mga gamot ng kanyang ina. "Sir, bitiwan niyo po ako," sabi niya. Mas matigas na ngayon ang boses. Tumawa lang ang lalaki. "Magkano ba? Babayaran kita." Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Isang malamig na sampal na gumising sa lahat ng kanyang mga multo ng nakaraan. Biglang nag-init ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. "Hindi ako bayaran," mariin niyang sabi. Lalong ngumisi ang lalaki at hinila siya palapit. "Lahat kayo. Yan ang sinasabi niyo." At sa sandaling iyon, handa na si Kiera na sumigaw, na manlaban, na gawin ang lahat para makawala. Nang isang anino ang biglang tumakip sa kanila. Hindi niya nakita kung saan ito nanggaling. Ang alam lang niya, ang ingay ng bar ay tila humina at ang atensyon ng lalaking nakahawak sa kanya ay biglang nabaling sa kung sino mang nasa likod niya. Isang boses. Malamig, matigas, at puno ng awtoridad na hindi mo aakalaing maririnig sa isang lugar na tulad nito. She said, "Let her go." Hindi iyon tanong. Isa yung utos. Dahan-dahang lumingon ang lasing na lalaki at ang pagngisi sa mukha nito ay unti-unting napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay takot. Sumilip si Kiera mula sa likod ng malaking katawan ng lalaki. Ang nakita niya ay isang taong nakatayo lang doon, hindi gumagalaw. Pero ang presensya ay sapat na para patahimikin ang isang sulok ng maingay na bar. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit. Perpekto ang pagkakatali ng kurbata. Ang buhok nito ay maayos na nakasandal at ang mukha nito ay parang inukit mula sa yelo. Matangos ang ilong, manipis ang mga labi na walang bahid ng anumang emosyon, at ang panga ay tila laging handang tumanggap ng anumang hamon. Pero ang mga mata nito ang nakapako sa atensyon ni Kiera. Madilim, malalim, at may talim na tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sino mang titingnan nito. Ang mga matang yon ay nakatitig ngayon, hindi sa kanya, kundi sa kamay ng lalaking mahigpit pa ring nakahawak sa braso niya. "I won't say it again," sabi ng estranghero. Ang boses ay mas bumaba at mas naging mapanganib. Parang napaso. Biglang binitiwan ng lasing ang braso ni Kiera. Nagtaas ito ng dalawang kamay na parang sumusuko.
Easy lang boss, sa nagbibiro lang. Hindi sumagot ang estranghero. Tinitigan lang nito ang lasing hanggang sa ito'y mabilis na naglakad pa atras at nawala sa gitna ng maraming tao. Naiwan si Kiera na nakatayo roon, hawak ang namumula niyang braso at nakatingin sa lalaking nagligtas sa kanya. Ngayon ay sa kanya na nakatuon ang madilim na mga mata nito. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri kung mayroon siyang anumang pinsala. Walang emosyon sa mukha nito pero sa isang saglit, sa ilalim ng kumukurap-kurap na ilaw ng bar, tila nakita niya ang isang bahid ng pag-aalala. Pero nawala rin ito sa isang iglap, napalitan ng dating lamig. Okay ka lang? Tanong nito. Ang boses ay direkta at walang anumang bakas ng emosyon. Napatangulang si Kiera, hindi makapagsalita. Ang dila niya ay tila umurong at ang tanging nagawa niya ay titigan ang lalaking nakatayo sa harap niya. Tumango rin ito ng tipid at walang anumang salita. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Mabilis itong nilamon ng dilim at ng mga tao sa bar na para bang isa lamang itong panaginip. Naiwan siyang nakatayo roon. Ang puso niya ay kumakaripas pa rin sa kanyang dibdib. Ang ingay ng paligid ay unti-unting bumalik sa kanyang pandinig. Ang malakas na musika, ang tawanan, ang tunog ng mga basong nag-uumpugan. Sino ang lalaking iyon? Napatingin siya sa kanyang braso. Namumula iyon. Hinaplos niya ito at naramdaman niya ang bahagyang kirot. Pero mas masakit ang katotohanang kailangan niyang pagtiisan ang lahat ng ito. Para sa nanay niya. Para sa mga bayarin sa ospital na nakatambak sa kanilang maliit na apartment. Para sa pangarap niyang balang araw, gigising siya sa isang umaga na walang inaalalang utang, na walang bigat sa dibdib. Ang peking ng ngiti na isinasabit niya sa kanyang labi araw-araw ay biglang bumigay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan. Hindi ito ang lugar para umiyak. Kailangan niyang maging matatag. Para sa nanay niya. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang sarili. Oras na para umuwi. Nang akma na siyang aalis, isang kislap sa sahig ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa mismong lugar kung saan nakatayo ang estranghero kanina. Yumuko siya para pulutin ito. Isang gintong cufflinks. Mukha itong mamahalin. Simple pero elegante ang disenyo. At sa gitna nito, mayroong isang letrang nakaukit. Isang letrang R. Hawak-hawak niya ang maliit na piraso ng metal. Ramdam niya ang bigat nito sa kanyang palad. Ito na lang ang natitirang ebidensya na totoo ang nangyari. Na may isang estrangherong nagligtas sa kanya mula sa gulo. At sa hindi malamang dahilan, ang puso niyang kanina lang ay puno ng takot. Ngayon ay may kakaibang pintig, isang halo ng pagtataka at pag-asa. Mr. Rivers, are you with us? Napabalik sa kasalukuyan si Cade Rivers sa tanong ng isa sa mga board members. Tumikim siya at inayos ang kanyang kurbata. Pilit na iwinawak siyang isang imahe sa kanyang isipan. Isang pares ng mga matang puno ng takot. Pero may nakatagong tapang. Yes, of course, sagot niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa air conditioner ng conference room. I was just processing the Q3 financial projections, Mr. Tan, and I must say, they are underwhelming. Agad na namutla ang Chief Financial Officer. Iyon si Cade Rivers. CEO, isang henyo sa negosyo. Kilala sa pagiging walang awa sa boardroom at sa pagiging maselan sa bawat detalye. Pero sa loob ng nagdaang 2 araw, may isang detalyeng hindi niya maialis sa kanyang isip. Ang babae sa bar. Ang babaeng amoy bulaklak at lupa. Hindi amoy pabango at kasinungalingan. Hindi niya alam kung bakit siya nakialam. Karaniwan, iiwasan niya ang gulo. Ang kanyang buhay ay maayos, nakakalkula at kontrolado. Ang mga kaguluhang tulad niyon ay para sa mga taong walang mas magandang gawin. Pero nang makita niya ang takot sa mga mata nito at ang paraan ng paghigpit ng hawak ng lasing sa braso nito, may kung anong kumulo sa loob niya.
Isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Focus, Kayde. Let's move on to the next agenda. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin nang bumukas ang pinto ng conference room. Walang katok, walang paalam. Isang babaeng nakasuot ng makulay na bestida ang pumasok na may dalang malapad ng ngiti. Kuya, sorry, am I interrupting? Si Kitty Rivers, ang nakababata niyang kapatid. Ang tanging tao sa mundo na kayang sirain ang kanyang kontroladong mundo nang walang kahirap-hirap. Napabuntong hininga si Cade. Kitty, I'm in a meeting. I know. Saglit lang to, promise. Sabi nito at lumapit sa mesa. Look what I found. Inilapag nito ang isang tablet sa harap niya. Isang website ng isang flower shop. Ang pangalan, Kira's Blooms. Napatitig si Cade sa mga litrato. Mga simpleng arrangement pero may kakaibang ganda. Pamilyar ang mga ito. I passed by this cute little shop kanina. Sabi ko, ang ganda ng mga bulaklak. Perfect para sa office. 'Di ba? Nakakasawa na yung laging puting bulaklak lang natin dito. We need more life, more color. Masayang sabi ni Kitty. Tumingin si Cade sa kapatid. And this couldn't wait until after my meeting? Nope. Kasi I already called them. Magde-deliver sila ng weekly arrangement for the lobby starting tomorrow. Isn't that great? Hindi na sumagot si Cade. Ang kanyang atensyon ay napako sa isang bagay sa kanyang desk, sa tabi ng tablet. Isang sketch na ginawa niya habang wala sa sarili kaninang umaga. Isang logo para sa isang bagong proyektong pinag-iisipan niya. Isang bulaklak na may 6 na talulot. Kamukhang kamukha ng mga bulaklak sa website. Pagkatapos ng meeting, hindi mapakali si Cade. May kung anong naguudyok sa kanya na puntahan ng lugar. Isang dahilan. Kailangan niya ng dahilan. At naalala niya, ang kanyang cufflinks. Isa lang ang suot niya. Ang isa ay nawawala. Malamang ay nahulog sa bar. O baka, hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho papunta sa address na nasa website. Ang Kira's Blooms ay isang maliit na shop na nakatago sa isang hindi gaanong abalang kalye. Simple lang ito, pero malinis at kaaya-aya. Mula sa salamin ng pinto, nakita niya ito. Si Kira, nakatayo ito sa gitna ng kanyang mga bulaklak, nakatalikod sa kanya. At buhat-buhat nito ang isang malaking sako ng lupa. Nakita niya ang panginginig ng mga braso nito, ang hirap sa bawat paghakbang. Hindi na naman siya nag-isip. Pumasok siya sa loob. Ang tunog ng maliit na kampana sa pinto ang nagpagulat dito. Lumingon si Kira at nang makita siya, ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng pagkagulat. Sir. Hindi nagsalita si Cade. Lumapit siya. Kinuha ang sako mula sa mga kamay nito na parang balahibo lang ang bigat at inilapag sa tamang lalagyan sa isang sulok. Nang humarap siya ulit dito, nakatitig lang ito sa kanya, hindi makapaniwala. Ah, salamat po, sabi nito sa mahinang boses. Teka, kayo po yung sa bar. Tumango si Cade. Naiwan ko yata ang cufflinks ko. Baka sakaling, ay, oo. Mabilis na may kinuha si Kira mula sa ilalim ng kanyang counter. Ang kanyang nawawalang cufflinks. Nakuha ko po. Ibabalik ko po sana pero hindi ko alam kung paano. Inabot nito sa kanya. Nang magdikit ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Cade ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Salamat, sabi niya. Mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Akma na siyang aalis nang biglang tumunog ang cellphone ni Kira na nakapatong sa mesa. Sinagot nito ang tawag. Hello? Narinig ni Cade ang pagbabago sa boses nito. Ang kaninang hiya ay napalitan ng kaba. Opo, naiintindihan ko po. Pero pwede po bang kahit 1 linggo pa? Nagkaproblema lang po talaga.
Kailangan po kasi ng nanay ko ng gamot. Napatigil si Cade sa may pinto. Hindi niya sinasadyang makinig, pero ang desperasyon sa boses ni Kiera ay mahirap balewalain. Parang awa niyo na po. Gagawa po ako ng paraan. Opo. Sige po. Ibinaba nito ang telepono. Napayuko si Kiera at napahawak sa mesa na parabang doon kumukuha ng lakas. Hindi niya alam na nakatingin pa rin si Cady. Nakita ni Cade ang marahang pagyanig ng mga balikat nito. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ang problema ng babaeng ito ay hindi lang isang lasing sa bar. Mas malaki, mas mabigat, at mas komplikado kaysa sa inaakala niya. Gulat, pagkalito, at isang kakatwang kilig. Iyon ang mga emosyong nag-uunahan sa dibdib ni Kiera sa tuwing pumapasok sa isip niya ang misteryosong lalaki. Si Mr. Yun ang tawag niya sa isip niya, base sa letrang nasa cufflinks. 2 beses na silang nagkita, at sa 2 beses na yon, tila may sariling isip ang kanyang puso. Pero agad niya itong iwinawaksi. Ano ka ba, Kiera? Isang tingin pa lang sa suot niya, alam mo nang hindi kayo magka-level? Isa siyang langit. At siya, isang hamak na nagtitinda ng bulaklak na hanggang leeg, ang pagkakabaon sa utang. Ang lalaking iyon ay mula sa isang mundo, kung saan ang mga problema ay tungkol sa financial projections. Ang mundo niya ay tungkol sa kung paano pagkakasyahin ang kinita sa buong araw para sa renta, pagkain, at sa mga gamot ni nanay. Pero hindi niya mapigilan ang sarili na mapangiti ng maalala ang pagdating nito kanina. Cade Rivers, yun ang pangalang narinig niya mula sa masayahing kapatid nito na si Kitty nang tumawag ito para sa malaking order, Cade. 1 linggo na ang nakalipas mula noong insidente sa bar at 1 linggo na ring regular na nagpapadala ng bulaklak si Kiera sa opisina ng Rivers Corp. 1 beses, si Cade mismo ang kumuha. Hindi ito nagsalita. Tumango lang. Pero ang ilang segundong pagtatama ng kanilang mga mata ay sapat na para guluhin ang buong araw ni Kiera. Napatigil siya sa pag-aayos ng mga rosas nang marinig niya ulit ang kampana sa pinto. Inaasahan niyang isa lamang itong ordinaryong customer. Pero ang pumasok ay isang anino mula sa kanyang nakaraan. Isang aninong matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Marco? Ang kanyang dating nobyo. Ang lalaking dahilan kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon. Nakatayo ito sa may pinto, hindi makatingin, nang diretso sa kanya. Ang muka ay pununo ng pagkakasala. At sa likod nito, nakakapit sa braso nito na parang linta, ay isang babaeng may mataray na muka at mapanuring mga mata. Si Katie. Long time no see, Kiera, sabi ni Katie. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Mukhang ganito ka pa rin. Amoy lupa. Naramdaman ni Kiera ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi. Hinigpitan niya ang hawak sa gunting na gamit niya. Anong kailangan niyo? Marco, sabihin mo na. Utos ni Katie sa lalaki. Yumuko si Marco. Kiera, yung utang. Pwede bang? Hindi na nito natapos ang sasabihin. Si Katie na ang bumasag sa katahimikan. Ang ibig niyang sabihin, huwag mo na siyang kukulitin. We're getting married at ayokong may mga basura mula sa nakaraan na sumusunod sa kanya. Sabi ni Katie, sabay libot ng tingin sa maliit na tindahan. Magkano ba ang utang niya sa'yo? Bibilin ko na lang ang buong shop na to. Mukhang kulang pa pambayad. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Kiera. Umalis na kayo. Sabi ni Kiera, ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Wow! Palaban? Tumawa si Katie. Naglakad ito palapit sa isang estante kung saan nakadisplay ang isang espesyal na order. Isang mamahaling orchid na ilang buwan inalagaan ni Kiera. Maganda to magkano? Hindi sumagot si Kiera.
Hinawakan ni Katie ang paso. You know, my cousin, si Cassandra, mahilig din siya sa mga ganitong bulaklak. Pero mas mahal, syempre. Galing pa sa Europe. Pero yun na nga, she had bad taste in men. Pumatol sa isang aroganteng CEO sena. Akala mo kung sino. In the end, sinira lang ng lalaki ang buhay niya. Nagkunwari itong nadulas. Sa isang iglap, ang paso ay bumagsak sa sahig. Nabasag. Ang magandang bulaklak, ang pinaghirapan ni Kira, ay nakahandusay na ngayon sa sahig. Ang mga talulot nito ay wasak, nabahira ng basag na paso at lupa. Oops, sorry, sabi ni Katie na may pekeng pagkagulat. My bad. Iyon na ang huling patak. Hindi na napigilan ni Kira ang sarili. Labas! Sigaw niya, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Umalis na kayo dito! Hinila ni Marcos si Katie. Tara na, Katie. Tama na. Pero bago sila umalis, humarap ulit si Katie kay Kira. Isang demonyong nangiti ang nasa labi. Tandaan mo to, Kira. Hanggang dito ka na lang. Laging magiging basahan. Laging magiging talunan. Nang maisara nila ang pinto, doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng mga basag na piraso ng paso at ng nasirang bulaklak. Ang lahat ng bigat, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagod. Tila bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon, umiiyak lang sa gitna ng kalat. Ang alam lang niya, narinig niya ulit ang tunog ng kampana. Hindi na siya nag-abalang mag-angat ng tingin. Sarado na po kami, sabi niya sa garalgal na boses. Walang sumagot. Sa halip, naramdaman niya ang isang presensya na lumapit sa kanya. Dahan-dahan, may aninong tumakip sa liwanag mula sa pinto. At pagkatapos ay may isang pares ng mamahaling leather shoes na huminto sa harap mismo ng kanyang kinauupuan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga matang puno ng luha. Nakatayo roon, si Cade Rivers. Ang kanyang muka ay walang emosyon, pero ang mga mata nito, ang madilim at malalim na mga mata nito, ay nakatitig sa kanya at sa wasak na bulaklak sa sahig. Nakalimutan ni Cade ang kanyang cellphone sa counter nang bumili siya ng kape sa katabing coffee shop kanina lang, kaya siya bumalik. Pero ang nakita niya ay isang tanawing mas masakit pa kaysa sa anumang business deal na nalugi. Nakita niya si Kira, umiiyak at durog. Katulad ng bulaklak sa kanyang paanan. Sa buong buhay ni Kade, 2 uri lang ng luha ng babae ang nakita niya. Ang una ay ang luha ni Cassandra, ang kanyang dating nobya. Mga luhang sanay umarte, laging may kasamang magandang paliwanag, at laging may hinihinging kapalit. Mga luhang gawa sa kasinungalingan. Ang pangalawa ay ang luha ni Kitty. Mga luhang dramatiko, malakas, at madalas ay dahil lang sa napanood nitong Korean drama. Mga luhang gawa sa purong emosyon. Pero ang luhang nakikita niya ngayon kay Kiera, iba. Ito ay tahimik, wasak, at totoo. Ito ang luha ng isang taong pagod na pagod nang lumaban, pero wala nang pagpipilian kundi ang magpatuloy. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ang luhang iyon ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa pader na yelong matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Hindi siya nagsalita. Walang salita ang sapat para ayusin ang nakikita niya. Kaya naman, gumawa na lang siya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Kera, hindi inaalintana ang mamahalin niyang slacks na maaaring madumihan ng lupa. Inabot niya ang kamay nito. Nag-atubili si Kera. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at hiya. Tumayo ka, mahinang sabi ni Kade. Hindi yun utos, kundi isang pakiusap. Hinayaan ni Kira na tulungan niya itong tumayo. Ang kamay nito ay maliit at magaspang sa loob ng kanyang palad. Pero may kakaibang init. Nang makatayo ito, binitiwan niya ito at kumuha ng walis
at daspan sa isang sulok. Tahimik niyang sinimulang linisin ang mga basag na paso at ang kalat na lupa. "Ako na po, sir," sabi ni Kira. Ang boses ay mahina pa rin. "Nakakahiya po." Hindi siya pinansin ni Cade. Nagpatuloy lang siya sa paglilinis. Nang matapos, maingat niyang pinulot ang wasak na orchid. Itinabi niya ito sa counter. Humarap siya kay Kira na nakatayo pa rin sa gitna ng tindahan, hindi alam ang gagawin. "Sino sila?" tanong ni Cade. Napayuko si Kira. "Wala po yon. Pasensya na po sa abala." "Kira." Sa unang pagkakataon, binanggit niya ang pangalan nito. At ang tunog niyon, mula sa kanyang bibig, ay nagpatigil dito. Nagangat ito ng tingin. "Sino ang mga taong nanakit sa'yo?" Ulit niya, mas mariin ngayon. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang takot na magtiwala. Naintindihan niya iyon. Minsan na rin siyang nagtiwala at nasaktan. Kumuha siya ng isang panyo mula sa kanyang bulsa. Malinis. Puting-puti. Inabot niya ito kay Kira. "Hindi ko ugaling makialam sa buhay ng iba," pag-amin niya. "Pero hindi ko rin ugaling manood lang habang may isang taong sinasaktan ng walang dahilan." Kinuha ni Kira ang panyo at sa simpleng kilos na yon, tila may nabasag na harang sa pagitan nila. Ikinuwento nito ang lahat tungkol kay Marco, sa utang, sa panlolokong ginawa nito, sa patuloy na pang-iinis ni Katie. Habang nagsasalita ito, walang bahid ng pagpapaawa sa kanyang boses. Mayroon lamang pagod at isang matibay na determinasyon na malampasan ng lahat. Lalong lumaki ang respeto ni Cade para sa kanya. Hindi siya katulad ni Cassandra na ginamit ang kahinaan para makapan lamang. Si Kira, sa kabila ng lahat ng kahinaan, ay nananatiling matatag. Nang matapos ito, katahimikan ang namayani. "Salamat sa pakikinig," sabi ni Kira, pinupunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. "Walang anuman," sagot ni Cade. "Magkano ang utang niya sa'yo?" Agad na umiling si Kira. "Naku sir, wag po. Problema ko na po ito. Sobra-sobra na po ang naitulong niyo." Alam ni Cade na hindi nito tatanggapin ang tulong niya kung direkta niyang ibibigay. Ang pride nito ay kasing tatag ng pagkatao nito, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang paraan na hindi nito malalaman. Pag-alis niya sa flower shop, isa lang ang laman ng isip niya. Pagpasok niya sa kotse, agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator. Isang taong pinagkakatiwalaan niya para sa mga sensitibong bagay. "David, I have a job for you," sabi ni Cade. Ang boses ay bumalik sa dati nitong tigas. "I need you to find everything you can on two people, Marco de Guzman and his fiancée, Katie Alcaraz." "Understood, sir." "And David," dagdag ni Cade, "I also need you to find out all of Kiera Sarmiento's outstanding debts. I want a list. And I want to acquire them anonymously." "Acquire them, sir?" "Yes, through a third-party collections agency. I want to own the debt, no questions asked." Mariing utos ni Cade. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa upuan ng kotse. Ito ang kaya niyang gawin. Ito ang paraan niya ng pagtulong. Hindi niya hahayaang may manakit pa ulit kay Kiera. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Nasa opisina si Cade. Nang pumasok si David, dala-dala ang isang manipis na folder. "Sir, heto na po ang initial findings ko kay Marco de Guzman at Katie Alcaraz," sabi ng investigador. "Si Mr. de Guzman, as you expected, may history ng small-time scams. Pero si Miss Alcaraz, mas interesante." Binuklat ni Cade ang folder, mga litrato, mga dokumento. At sa isang pahina, isang litrato ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang group picture mula sa isang party. Nakangiti si Katie sa camera at katabi nito, nakangiti rin, ay si Cassandra. Napatigil sa paghinga si Katie. Tinitigan niya ang litrato.
Magkamag-anak sila, pinsan. Nakalagay sa caption sa ibaba. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagpunta ni Katie sa shop. Ang partikular na pagbanggit nito sa pinsan niyang mahilig sa bulaklak. Ang biglaang galit nito kay Kira. Hindi ito simpleng selos. Hindi ito tungkol kay Marco. Hindi rin ito tungkol kay Kira. Itinutok ni Cade ang kanyang tingin sa litrato ni Katie. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Ako naisip niya. Ako ang pakay niya. At si Kira ay nadamay lang. Nasa gitna siya ng isang laban na hindi niya alam na kasali pala siya. Isang pain. At sa realisasyong yun, ang kaninang pag-aalala ni Cady ay naging isang malamig at nakamamatay na galit. Isang sobre na may logo ng bangko ang sumalubong kay Kira kinaumagahan. Kinakabahan niya itong binuksan. Inaasahan ang isa na namang final demand letter. Pero ang nabasa niya ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Dear Miss Sarmiento, this is to inform you that your outstanding personal loan balance amounting to PHP 330,000 tonen has been paid in full by an anonymous benefactor. Binasa niya ito ulit at ulit. Bayad na? Paanong nangyari? Sino? Ang una at tanging pumasok sa isip niya ay si Cade. Pero bakit? Bakit niya gagawin yon? Ang pag-iisip pa lang na may utang na loob siya ritong ganito kalaki ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang kaba ng nakaraan na baka may kapalit ang lahat ng ito. Tinawagan niya ang bangko. Kinumpirma nila. Bayad na nga. Wala silang maibigay na detalye tungkol sa anonymous benefactor. Magkahalong saya at pagkalito ang naramdaman ni Kira. Saya. Dahil nabunutan siya ng isang napakalaking tinik. Hindi na niya kailangang mag-alala sa mga tawag ng collector. Ang lahat ng kikitain niya ngayon ay diretso nang mapupunta sa pagpapagamot ng kanyang ina. Pero nalilito siya at medyo natatakot. Ang mga bagay na masyadong maganda para maging totoo ay kadalasang hindi totoo. Natutunan niya iyan sa masakit na paraan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Isang kliyente, marahil. Hello, Kira's Blooms? Good morning. I'd like to place a rush order. Sabi ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses nito ay formal at medyo nagmamadali. I need 20 large arrangements of white lilies. For a wake, I need it delivered within 2 hours. 20 malalaking arrangement? Sa loob ng 2 oras, isang napakalaking order. Ang bayad dito ay sapat na para sa isang buwang gamot ni nanay. Sige po ma'am, saan po ang delivery? Tanong ni Kira, kumukuha ng panulat at papel. Ibinigay ng babae ang isang address. Isang warehouse district sa medyo liblib na bahagi ng lungsod. Medyo kakaiba para sa isang burol, pero baka doon nakatira ang pamilya. Hindi na siya nagtanong pa. Ang mahalaga ay ang bayad. Cash on delivery po, ma'am? Yes, a generous tip awaits you if you make it on time. Sabi ng babae bago ibaba ang tawag. Nagmadali si Kira. Siya at ang nag-iisang part-time na katulong niya ay halos magkandara pa sa pag-aayos ng 20 vase ng puting lila. Tamang-tama, mayroon siyang sapat na supply na kadarating lang kaninang madaling araw. Nang matapos, isinakay niya ang mga bulaklak sa kanyang luma at maliit na delivery van. Siya na mismo ang maghahatid para masigurong walang masisira. Habang nagmamaneho papunta sa ibinigay na address, hindi pa rin maalis sa isip niya ang tungkol sa nabayarang utang. Sinubukan niyang tawagan ang opisina ni Cade para kausapin siya, para tanungin. Pero sinabi ng sekretarya na nasa isang mahalagang meeting daw ito. Nakarating siya sa warehouse district. Tahimik, walang masyadong tao. Ang mga gusali ay malalaki at magkakatulad. Hinanap niya ang Unit 14B. Gaya ng nasa address. Huminto siya sa harap ng isang malaking bakal na roll-up door. Walang ibang sasakyan.
Walang karatula ng punerarya. Walang anumang senyales na may burol na nagaganap. Kinabahan si Kira. May mali. Bumaba siya ng van. Hello? Tao po? Walang sumasagot. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang numero kanina. Pero wala itong signal. Diyos ko, Kiera, ano ba itong pinasok mo? Akma na siyang babalik sa van nang dahan-dahang bumukas ng bahagya ang roll-up door. Isang maliit na siwang lang, sapat para makapasok ang isang tao. Pasok, sabi ng isang boses mula sa loob. Nag-alinlangan si Kira. Pero paano ang bayad sa 20 arrangement? Sayang ang puhunan at pagod. Sino po sila? Ang umorder sa'yo. Nasa loob ang bayad. Pumasok ka na. Dahil sa pangangailangan at sa kaunting katangahan, huminga ng malalim si Kira at pumasok sa siwang. Madilim sa loob, amoy alikabok at kalawang, at sa isang iglap, isang malakas na tunog ang narinig niya sa kanyang likuran. Ang roll-up door ay biglang bumagsak, sarado. Napatalon siya sa gulat at takot. Lumingon siya. Kadiliman. Sa sino yan? Nanginginig niyang tanong. Biglang bumukas ang isang ilaw mula sa gitna ng warehouse. Isang bumbilya lang na nakabitin, nagbibigay ng matamlay na liwanag. At sa ilalim ng liwanag na yon, nakaupo sa isang silya ay isang pamilyar na tao. Si Katie. Pero hindi na ito ang Katie na mataray at nakangisi. Ang mukha nito ngayon ay seryoso, malamig, at sa mga mata nito ay may isang kislap na hindi pa niya nakikita dati. Isang kislap ng purong galit. Hello, Kiera, sabi ni Katie. Ang boses ay kalmado na nakakatakot. Welcome to my party. Pasensya na, walang ibang bisita. Tayong dalawa lang. Napaatras si Kira. Hinanap niya ang pinto, pero hindi niya makita sa dilim. Anong kailangan mo? Nasaan ang bayad sa bulaklak? Tumawa si Katie, isang tawang walang saya. Bayad? Oh, sweetie, walang bayad at walang patay. Well, not yet anyway. Tumayo ito at nagsimulang maglakad palibot sa kanya na parang isang leon na pinagmamasdan ng kanyang biktima. Alam mo, nagkamali ako sa'yo. Akala ko isa ka lang simpleng basahan. Isang convenient na paraan para inisin si Marco. Pero mas espesyal ka pala. Nakuha mo ang atensyon ng isang malaking isda. Hindi kita maintindihan. Hindi mo talaga maiintindihan. Sabi ni Katie, huminto ito sa harap niya. Ang alam mo lang, nasira ang buhay ng pinsan kong si Cassandra dahil sa isang lalaking walang puso. Isang lalaking nag-iwan sa kanya na walang-wala. Ang pangalan ng lalaking yon, Cade Rivers. Nanlaki ang mga mata ni Kira. Oo, ngumisi si Katie. Ang knight in shining armor mo, ang tagapagligtas mo. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. At ngayon, ikaw ang gagamitin ko para sirain siya. Mula sa didilim, lumabas ang dalawang malaking lalaki. Sinubukan ni Kira na tumakbo, pero wala siyang kawala. Hinawakan siya ng mga ito, mahigpit, masakit. Huwag! Sigaw niya. Kinuha ni Katie ang cellphone mula sa bulsa ni Kira. Binuksan nito at hinanap ang numero ni Cade. Anong gagawin mo? Simple lang, sabi ni Katie habang nagtatype. Pababagsakin ko siya. At sisimulan ko yon sa pagpapadala ng isang simpleng text message mula sa cellphone ng pinakamalaki niyang kahinaan ngayon. Itinaas ni Katie ang cellphone para ipakita kay Kira ang mensaheng itatype niya. Katie, tulong, nasa panganib ako. Pumunta ka sa Unit 14B, West End Warehouses. Mag-isa ka lang kung gusto mo pa akong makitang buhay. Ping. Isang tunog lang yon, pero sa katahimikan ng opisina ni Cade, ang tunog na yon ay parang isang putok ng baril.
Nasa gitna siya ng pag-aaral ng security profile ni Katie Alcaraz. Bawat detalye, mga kaibigan, mga social media posts, mga lugar na madalas puntahan, lahat ay inilatag ng kanyang imbestigador. Isang pattern ng galit at obsesyon ang nabubuo. Isang babaeng may malalim na sugat at hinahanapan ng mapagbubuntunan. At ang target, siya. Nang makita niya ang pangalan ni Kiera sa screen ng kanyang telepono, isang hindi inaasahang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pero agad din itong naglaho nang mabasa niya ang mensahe. Kaide, tulong, nasa panganib ako. Pumunta ka sa Unit 14B, West End Warehouses. Mag-isa ka lang kung gusto mo pa akong makitang buhay. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila biglang naubos. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Ito na yon, ang bitag. Ang unang reaksyon niya ay galit. Isang nag-aalab na galit para kay Katie. Isang galit na gusto nitong manakit ng isang taong walang kasalanan. Pero ang galit na yon ay mabilis na natabunan ng isa pang emosyon. Mas malakas. Mas una, takot. Takot para sa kaligtasan ni Kiera. Tumayo si Kaide. Ang isip ay kumikilos ng mas mabilis kaysa dati. Sanay siya sa krisis, sa hostile takeovers, sa corporate espionage. Pero iba ito. Personal ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng 2 numero. Ang una, sa hepe ng kanyang personal security team. Leo, I'm sending you an address. I need your team there in 10 minutes. Silent approach, no sirens, wait for my signal. Ang pangalawa, sa isang mataas na opisyal ng pulisya na may utang na loob sa kanya. Chief, I have a possible kidnapping situation. I need a tactical team, but they are not to engage unless I say so. This is delicate. Hindi siya tanga. Alam niyang isang malaking pagkakamali ang pumunta doon nang mag-isa. Pero alam din niya na sa mga sitwasyong ganito, bawat segundo ay mahalaga. Hindi siya maaring maghintay. Kailangan niyang mauna. Kailangan niyang siguraduhin na ligtas si Kiera. Bago umalis, binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang maliit at itim na bagay. Isang tracking device, kasing laki lang ng butones. Ibinulsa niya ito. Hindi niya kailanman inisip na magagamit niya ulit ang mga kasanayang natutunan niya sa self-defense at tactical planning noong kabataan niya. Akala niya, ang mga laban na haharapin niya ay sa loob na lang ng boardroom. Nagkamali siya. Pagdating niya sa West End Warehouses, ipinarada niya ang kanyang kotse sa isang lugar na hindi agad makikita. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Naglakad siya papunta sa Unit 14B. Ang bawat hakbang ay kalkulado. Ang bawat pandama niya ay alerto. Ang roll-up door ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Madilim. Pumasok siya. Gaya ng inaasahan, bumagsak ang pinto sa kanyang likuran. Dahan-dahang nabuhay ang isang ilaw sa gitna. At nandoon sila. Si Kiera nakatali sa isang upuan. May takip ang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at pag-aalala para sa kanya. Sa likod nito, ang 2 lalaking mukhang mga upahang goons. At si Katie, nakatayo sa tabi ni Kiera, isang mapaglarong ngiti ang nasa labi. Welcome, Mr. Rivers, sabi ni Katie. Buti naman at sumusunod ka sa instruction. Hindi tumingin si Cade kay Katie. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Kiera. Sinusuri niya kung meron itong mga sugat. Tinitiyak niya na humihinga ito ng maayos. Sa isang tingin, ipinarating niya ang isang mensahe. Huwag kang mag-alala. Andito na ako. Let her go, Katie, sabi ni Cade. Ang boses ay kalmado pero may bigat. This is between you and me. Wala siyang kinalaman dito. Tumawa si Katie. Wala? Kaide. Hindi mo pa rin ba gets? Siya ang may kinalaman sa lahat ng ito.
Siya ang bago mong laruan, ang bago mong kahinaan, at ang kahinaan, Cade, ay ginagamit para manalo. Anong gusto mo? Pera? Pera? Muling tumawa si Katie. Mas malakas ngayon. Binigyan mo ng pera si Cassandra para iwan ka niya, di ba? Akala mo lahat nabibili ng pera mo. No. Ang gusto ko ay makita kang masira. Gusto kong maranasan mo ang naranasan ng pinsan ko, ang mawalan ng lahat. Habang nagsasalita si Katie, ang mga mata ni Cade ay hindi umaalis sa eksena. Tinitingnan niya ang posisyon ng mga goons, ang distansya, ang mga posibleng armas, ang mga daanan. Ang kanyang utak ay gumagana na parang isang supercomputer. Hindi ko sinira si Cassandra. Siya ang sumira sa sarili niya. Mahinang sabi ni Cade. Sinungaling. Sigaw ni Katie at sa unang pagkakataon, nabasag ang kalmado nitong anyo. You destroyed her. Sa pag-angat ng boses nito, iyon na ang senyales na hinihintay ni Cade. Ang pagkawala ng kontrol. Sa isang iglap, kumilos siya. Ibinato niya ang tracking device sa isang bakal na poste sa sulok. Gumawa ito ng malakas na tunog. Klang! Napalingon ang isang goon. Isang pagkakamali. Sinugod ni Cade ang unang goon. Siniko ito sa lalamunan. Bago pa ito makabagsak, kinuha niya ang baril na nakasukbit sa likod nito. Ang pangalawang goon ay sumugod, pero huli na. Isang putok ang umalingaw sa loob ng warehouse, hindi para pumatay, kundi para pilayin. Tinamaan ito sa binti. Gulat si Katie. Hindi niya inaasahan ito. Akala niya, isa lang itong negosyante. Tinutok ni Cade ang baril sa kanya. It's over. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang roll-up door. Pumasok ang security team ni Cade, kasunod ang mga pulis. Tapos na ang laban. Hindi pinansin ni Cade ang komosyon ng pag-aresto. Ang tanging tinakbo niya ay si Kira. Mabilis niyang tinanggal ang tali sa mga kamay at paa nito at ang takip sa bibig nito. Kade! Sabi ni Kira sa nanginginig na boses. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Hindi nagsalita si Cade. Niyakap niya ito. Mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, ligtas ka na. Isang yakap na puno ng ginhawa at ng isang emosyon na matagal na niyang ikinaila. Nang dalhin ng mga pulis si Katie, lumingon ito sa kanila. Ang mukha ay puno ng pagkatalo at galit. Hindi pa tayo tapos, Cade. Sisirain ka niya. Katulad ng ginawa ng lahat. Hindi pinansin ni Cade ang mga salita nito. Hinarap niya si Kira. Halika na, sabi niya. Iuuwi na kita. Dinala niya si Kira, hindi sa maliit nitong apartment, kundi sa kanyang malaking bahay. Isang modernong mansyon na napapaligiran ng matataas na pader. Ang pinakaligtas na lugar na alam niya. At doon, habang ginagamot ng personal na doktor ng pamilya, ang mga galos ni Kira, tumawag si Cade sa ospital. Ipinahanda niya ang isang private room, ang pinakamagaling na mga doktor. Ililipat natin ang nanay mo dito sa bahay ko, sabi niya kay Kira matapos ang tawag. May kumpleto akong medical facilities dito. Mas mababantayan siya. Mas mababantayan ko kayo. Nakatitig lang si Kira, hindi makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa ilalim ng iisang bubong, sa gitna ng katahimikan at kaligtasan, ipinagtapat ni Cade ang lahat. Ang buong kwento tungkol kay Cassandra, ang pagmamahal, ang panloloko, ang sakit. Inilantad niya ang kanyang mga sugat, ang dahilan ng kanyang pagiging malamig at walang tiwala. Dahil sa gabing iyon, sa harap ng babaeng niligtas niya, naramdaman ni Cade na kailangan din niyang iligtas ang sarili niya mula sa kulungan ng kanyang nakaraan. Ang sumunod na mga araw ay parang isang panaginip para kay Kira. Isang panaginip na may halong ginhawa at kaba. Inilipat ang kanyang ina mula sa masikip na pampublikong ospital patungo sa isang kwarto sa mansyon ni Cade
na mas mukha pang hotel suite. May sarili itong nurse, mga makabagong kagamitan, at ang pinakamagagaling na espesyalista na personal na binabantayan ang kalagayan nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Kira ang kanyang ina na natutulog ng mahimbing na walang iniindang sakit. Iyon ang ginhawa. Pero habang pinagmamasdan niya ang lahat ng ito, ang lawak ng bahay, ang dami ng mga katulong, ang halaga ng bawat gamit na nakikita niya, isang pamilyar na damdamin ang unti-unting gumapang sa kanyang puso. Ang pakiramdam na hindi siya kabilang, iyon ang kaba. Si Katie ay hindi umaalis sa tabi niya. Mabait ito, maalaga. Dinadalhan siya ng pagkain, kinukumusta siya, tinitiyak na mayroon siyang lahat ng kailangan. Ang pader na yelo sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Nakikita na niya ngayon ang tunay na Kade. Isang lalaking may malalim na sugat, pero may puso na handang mag-alaga at magprotekta. Pero habang lalong bumabait si Kade, lalong lumalaki ang bigat sa dibdib ni Kira. Isang hapon, habang naglalakad siya sa malawak na hardin ng mansyon, napahinto siya. Ang hardin ay perpekto. Bawat halaman ay alaga. Bawat bulaklak ay namumukadkad. Ito ang paraiso ng isang tulad niya. Pero sa halip na makaramdam ng saya, naramdaman niya ang pagiging dayuhan. Isa siyang damo na bigla na lang tumubo sa gitna ng mga mamahaling rosas. Narinig niya ang boses ni Kad mula sa di kalayuan, sa may pool area. May kausap ito sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, pero ang boses ni Cade ay seryoso at may diin. Kaya hindi niya naiwasang marinig. "I don't care what the media is saying," sabi ni Cade sa kausap. "Just kill the story. I told you, the kidnapping incident was a personal matter. It has nothing to do with the company's stability. Yes, I know the stocks dipped. Handle it, Leo, that's why I'm paying you." Napatago si Kira sa likod ng isang malaking halaman. The stocks dipped. Bumagsak ang halaga ng kumpanya niya dahil sa kanya. Handle it. Nagiging problema siya. Isang problema na kailangang ayusin. Biglang bumalik sa isip niya ang mga salita ni Katie sa warehouse. Sisirain ka niya, katulad ng ginawa ng lahat. Dati, akala niya ay para kay Katie ang mga salitang yon. Ngayon, naintindihan niya. Para sa kanya pala. Siya ang sumisira kay Katie. Siya ang gulo. Siya ang panganib. Siya ang dahilan kung bakit nasasangkot sa iskandalo ang pangalan nito. Kung bakit nalalagay sa alanganin ang kumpanyang pinaghirapan nito. Ang lahat ng kabaitan ni Kade, ang lahat ng tulong nito, nakikita na niya ngayon bilang isang malaking obligasyon. Obligasyon nitong protektahan siya dahil siya ang naging dahilan ng gulo. Ang takot na naramdaman niya kay Marco ay bumalik, pero sa ibang anyo. Hindi takot na lokohin, kundi takot na makasakit. Takot na maging isang pabigat sa taong wala namang ginawa, kundi ang tulungan siya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ina, sa ilalim ng pagbabantay ng isang private nurse, pumasok si Kira sa kanyang silid. Ang silid na ipinahiram sa kanya ni Kad ay mas malaki pa sa buong apartment niya. Naupo siya sa kama at kumuha ng papel at panulat. Sinimulan niyang isulat ang pinakamahirap na liham sa buong buhay niya. Kaide, salamat. Iyan ang unang salita na gusto kong sabihin. Salamat sa lahat. Sa pagligtas mo sa akin. Sa pag-aalaga mo sa nanay ko. Sa pagpapatuloy mo sa amin sa iyong tahanan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. At siguro, ito na ang tanging paraan na alam ko. Ang umalis. Narinig ko ang usapan niyo kanina. Narinig ko ang tungkol sa kumpanya mo. At doon ko naintindihan. Isa akong gulokade. Isang problemang dinala ko sa perpekto mong mundo. Hindi ko kayang manatili dito at panoorin kang nasisira nang dahil sa akin. Masyado kang mabuti para masira ng isang tulad ko. Huwag kang mag-alala para sa nanay. Kapag medyo lumakas na siya,
Kukunin ko siya. Hahanap ako ng paraan. Lagi naman akong naghahanap ng paraan. Sana maintindihan mo. Ginagawa ko to para sa'yo. Paalam, Kiera. Walang luhang pumatak habang nagsusulat siya. Para bang naubos na ang lahat ng luha niya. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang mabigat ngunit matatag na pagpapasya. Hating gabi. Tahimik ang buong bahay. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, dala lang ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Dumaan siya sa tapat ng silid ng kanyang ina. Sumilip siya. Nakita niya itong natutulog. Ang muka ay payapa. Hinalikan niya ang hangin bilang pamamaalam. Pagkatapos, dumaan siya sa tapat ng opisina ni Kade. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya at nakita ito nakatulog sa kanyang mesa. Napagod marahil sa pag-aayos ng mga problemang idinulot niya. Ang puso niya ay tila piniga. Gusto niyang pumasak. Gusto niyang hawakan ang mukha nito. Gusto niyang sabihing, mahal kita. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, ipinatong niya ang sulat sa isang maliit na mesa sa labas ng pinto. At sa dilim ng gabi, tahimik na lumabas si Kiera Sarmiento mula sa mansyon ng mga Rivers. Iniwan niya ang kaligtasan, iniwan niya ang pangarap, at iniwan niya ang lalaking nagsimula ng maging tahanan niya. Sa isip niya, ang pag-ibig ay hindi lang pagtanggap. Minsan, ito rin ay pagpaparaya. Isang sinag ng araw na tumama sa kanyang mukha ang gumising kay Kade na pabalikwas siya. Nakatulog pala siya sa kanyang mesa. Agad siyang kinabahan. Si Kiera, tumayo siya at mabilis na lumabas ng opisina. Ang unang nakita niya ay ang isang puting sobre na nakapatong sa mesa sa labas. Nang makita niya ang sulat kamay ni Kiera, isang malamig na takot ang biglang kumalat sa kanyang buong sistema, mas matindi pa sa takot na naramdaman niya noong nasa warehouse sila. Binuksan niya ang sulat. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Isa akong gulo. Panoorin kang nasisira nang dahil sa akin. Ginagawa ko to para sa'yo. Nang matapos niyang basahin, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na sakit. Sakit dahil sa kabila ng lahat, ganoon pa rin kababa ang tingin ni Kiera sa kanyang sarili. Sakit dahil inakala nitong ang pag-alis ang solusyon. Hindi mo naiintindihan, Kiera, sabi niya sa kanyang isip. Ikaw ang solusyon. Tumingin siya sa relo. 6:00 ng umaga. Hindi pa ito maaaring nakalayo. Pumunta muna siya sa silid ng ina ni Kiera. Gising na ang nurse. Ma'am, umalis po ba si Kiera? Tanong niya. Opo, sir. Mga madaling araw po yata. Akala ko po ay nagpaalam sa inyo. Sagot ng nurse. Pakibantayan mong mabuti ang pasyente. Huwag mong hahayaang may mangyaring masama. Babalik ako. At kasama ko na siya. Mariing sabi ni Kad. Hindi na siya naligo. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Kinuha niya ang susi ng kanyang pinakamabilis na kotse at lumabas ng bahay. Saan siya pupunta? Isa lang ang lugar na alam niyang siguradong babalikan nito. Ang lugar na nagsilbing kanlungan at kulungan nito sa loob ng maraming taon. Ang nag-iisa nitong pag-aari. Ang flower shop. Minaneho niya ang sasakyan na parang walang pakialam sa speed limit. Ang tanging laman ng isip niya ay ang mukha ni Kiera. Ang mga mata nitong laging may bakas ng lungkot. Ang ngiti nitong bibihira niyang makita pero sulit hintayin. Hindi niya hahayaang mawala ito. Hindi ngayon. Hindi na muli. Pagdating niya sa tapat ng Kiera's Blooms, nakita niya ito. Nakatalikod. Nag-aayos ng mga gamit sa loob. Tila nag-iimpake. Naghahandang maglaho ng tuluyan. Bumaba si Cade ng kotse. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kumukulong damdamin sa kanyang dibdib. Hindi ito oras para sa galit o panunumbat. Oras ito para ipakita ang katotohanan. Pumasok siya sa loob. Ang tunog ng kampana ay muling nagpagulat kay Kiera. Lumingon ito. At nang makita siya,
Ang lahat ng kulay ay tila nawala sa mukha nito. Pagkagulat, takot, at lungkot, iyon ang nabasa niya sa mga mata nito. Kaede, sabi nito sa halos pabulong na boses. Paano mo? Saan ka pupunta, Kira? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon pero hindi maitago ang sakit. Napayuko ito. Kailangan kong umalis. Bakit? Lumapit siya. Dahil sa stocks ng kumpanya? Dahil sa tingin mo ay pabigat ka? Iyon ba ang nakasulat sa sulat mo? Hindi ito sumagot. Sumagot ka, sabi niya. Isang hakbang pa ang layo sa kanya. Oo, sabi nito. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Oo, Kade, tingnan mo ang nangyayari. Simula nang dumating ako sa buhay mo, puro gulo na lang ang dala ko. Muntik ka nang mapahamak. Nasira ang pangalan mo. Nalugi ang kumpanya mo. Ano pa? Ano pa ang susunod na masisira? Dahil sa akin? Ako, sagot ni Kaid. Ang boses ay basag. Natigilan si Kira. Ako ang susunod na masisira. Ulit niya. Ngayon ay nasa mismong harap na nito. Mas masisira ako kapag umalis ka. Kira, hindi mo ba naiintindihan? Ang stocks, ang pera, ang kumpanya. Wala akong pakialam sa mga yan. Papel lang ang mga yan. Kayang-kaya kong bawiin. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig, nanginginig. Pero ikaw ang hindi ko kayang mawala. Bago ka dumating, ang buhay ko ay maayos, oo. Pero walang kulay, walang buhay. Parang isang perpektong hardin na puro artipisyal na bulaklak. Ikaw ang unang totoong bulaklak na tumubo doon. Kera, ikaw ang nagbigay ng buhay. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa mga pisngi ni Kera. Umiiling ito na para bang hindi makapaniwala sa naririnig. Pero, hindi ako karapat-dapat. Huwag mo nang sasabihin yan. Putol ni Katie sa sasabihin nito. Huwag mo nang iisipin yan. Ikaw ang pinakamatapang, pinakamabuti, at pinakamagandang babaeng nakilala ko. At kung sa tingin mo hindi ka karapat-dapat para sa akin, hayaan mong patunayan ko sa iyo sa buong buhay ko na pareho tayong karapat-dapat para sa isa't isa. At sa harap ng mga bulaklak na naging saksi sa kanilang mga unang pagtatagpo, sa gitna ng amoy ng lupa at pag-asa, dahan-dahang lumuhod si Cade Rivers. Nanlaki ang mga mata ni Kira. Kadendi, anong? Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi ang isang sing-sing na may malaking diamante, kundi isang simple at gintong sing-sing na may nakaukit na 6 na talulot ng bulaklak. Ang logo na idinisenyo niya nung unang araw na hindi na ito maalis sa kanyang isipan. Hindi ako magaling sa mga salita, Kiera, pero susubukan ko. Sabi niya, nakatingala dito. Ang puso niya ay nasa kanyang mga mata. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang problema. Pero maipapangako ko sa iyo na sa bawat problema, kasama mo ako. Hindi ko maipapangako na hindi ka naiiyak ulit. Pero maipapangako ko na sa bawat luha, ako ang pupunas. Huminga siya ng malalim. Ang bahay ko ay isang malaking istruktura na gawa sa bato at salamin. Pero hindi iyon tahanan. Kiera Sarmiento, ang tahanan ay kung nasaan ka. Gusto kong maging tahanan mo. At gusto kong ikaw ang maging tahanan ko. Pakakasalan mo ba ako? Ang buong mundo ni Kiera ay huminto. Ang ingay ng kalye sa labas, ang pagaspas ng mga dahon, ang sarili niyang paghinga. Lahat ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Inialay hindi ang kayamanan nito, kundi ang kanyang puso. Ang lalaking nakakita ng halaga sa kanya noong mga panahong pakiramdam niya ay basura siya. Ang lalaking nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo.
Tumingin siya sa singsing at pagkatapos ay sa mga mata ni Cade na puno ng pag-asa at kaunting takot. At sa unang pagkakataon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang totoong ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tumango siya. Ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy. Pero ngayon, ito na ay mga luha ng purong kaligayahan. Kade, bulong niya. Oo. Ang tunog ng kampana sa pinto ng Bloom and Rivers ay mas masigla na ngayon. 10 taon na ang nakalipas. Ang dating maliit at medyo madilim na flower shop ay isa na ngayong mas malaki, mas maliwanag, at laging abalang lugar. Ang pangalan nito ay isang testamento sa pag-iisa ng dalawang mundo. Ang simpleng ganda ng mga bulaklak ni Kira at ang tatag ng pangalang Rivers. Sa loob, abala si Kira. Sa edad na 38, mas lalo siyang gumanda. Mayroon ng mga mumunting linya sa gilid ng kanyang mga mata. Pero ang mga ito ay hindi linya ng lungkot, kundi mga marka ng libu-libong ngiti at tawa. Ma'am Kira, paano po itong arrangement para sa kasal ni Mayor? Tanong ng isa sa kanyang mga staff. Lagyan mo pa ng kaunting baby's breath sa gilid, Lani, para magmukhang mas malambot. Nakangiting sagot ni Kira. Habang nagtuturo, narinig niya ang isang pamilyar na sigaw mula sa labas. Mommy, si Kuya Rose kinuha yung robot ko. Hindi si Lily ang nauna. It wasn't me. It was Kuya Aster. Napangiti si Kira at napailing. Oras na para umuwi. Ang kanyang pangalawang trabaho at ang paborito niya sa lahat ay magsisimula na. Pagdating niya sa mansyon ng mga Rivers na matagal nang naging tahanan niya, ang sumalubong sa kanya ay isang masayang kaguluhan. 6 na bata, 6 na maliliit na bulaklak na may iba't ibang kulay at ugali. Si Rose, ang panganay na babae, 10 taong gulang. Seryoso at mahilig magbasa, tulad ng kanyang ama. Si Aster, ang sumunod na lalaki. Malakas at laging handang protektahan ang kanyang mga kapatid. Ang kambal na sina Lily at Iris. Si Lily ay mahinhin at mahilig sa sining, habang si Iris ay makulit at palaging may kalokohan sa isip. Si Am, ang bunso sa mga lalaki, na ipinangalan sa paboritong bulaklak ng kanyang lola, ina ni Kira, na laging nakangiti. At ang pinakabunso, si Daisy, 3 anyos, ang reyna ng kanilang tahanan. Heto na si Mommy, sigaw ni Aam. Nagunahan ang 6 na bata sa pagsalubong sa kanya. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento mula sa kanilang araw. Niyakap niya silang lahat. Mula sa may hagdanan, bumaba ang kanyang ina. Malakas na ito ngayon. Ang dating sakit ay isa na lamang alaala. Siya ang reyna ng mga apo, ang taga-awat at taga-kwento. O mga apo, hayaan niyo munang makahinga ang mami niyo, sabi nito. At mula sa kanyang opisina, lumabas ang haligi ng kanilang tahanan. Si Cade Rivers, sa edad na 42, ay mayroon ng ilang hibla ng puting buhok. Pero ang mga mata nito ay kasing lalim at kasing tindi pa rin ng dati. Lalo na kapag nakatingin sa kanya. Lumapit ito at hinalikan siya sa labi. Isang halik na sanay at puno ng pagmamahal. Welcome home. Mukhang magulo ang araw mo, nakangiting sabi ni Kira. Hindi naman. Isang hostel takeover lang sa umaga at isang gera ng mga laruan sa hapon. Ang karaniwang araw. Biro ni Cade. Pagkatapos ng hapunan, habang papalubog na ang araw, naupo silang dalawa sa isang bench sa hardin. Ang parehong hardin kung saan dati ay naramdaman ni Kira na hindi siya kabilang. Ngayon, bawat sulok nito ay puno ng mga alaala. Ang unang bisikleta ni Rose, ang mga tinagong laruan ni Iris, ang mga bulaklak na sila mismo ang nagtanim. Pinapanood nila ang kanilang mga anak na naghahabulan sa damuhan. Ang tawanan nila ay mas maganda pa sa anumang musika. Sumandal si Kira sa balikat ni Cade
Ang pamilyar na pakiramdam ng kapayapaan at kaligtasan ang bumalot sa kanya. Naalala niya ang babaeng wasak at puno ng takot, 10 taon na ang nakalipas. Ang babaeng akala niya ay habang buhay mananatili sa putik. Kung makikita lang siya ng babaeng yon ngayon, marahil ay hindi ito maniniwala. Happy? Tanong ni Katie. Hinahaplos ang kanyang buhok. Tumingin si Kira sa asawa, pagkatapos ay sa 6 na bunga ng kanilang pagmamahalan at sa payapang langit na kulay kahel. Sobra, sagot niya. Ang buhay ay hindi naging perpekto. Nagkaroon pa rin ng mga problema, mga hindi pagkakasundo, mga pagsubok. Pero sa bawat isa, magkasama nila itong hinarap. Natutunan ni Kira na hindi siya isang pabigat, kundi isang kasangga. At natutunan ni Cade na ang tunay na lakas ay hindi na sa pagkontrol ng iyong lahat, kundi sa pagtitiwala sa taong mahal mo. Hinawakan ni Kira ang kamay ni Cade. Noon, akala ko ang tahanan ay isang lugar na ligtas sa gulo, naisip niya. Isang lugar na walang utang, walang sakit, walang takot. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang mga anak niyang nagkukulitan. Pero nagkamali ako. Ang tahanan pala ay hindi ang kawalan ng gulo. Ang tahanan ay ang gulo mismo. Ang masayang gulo ng mga nagmamahalan. Ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang tao. Isang pakiramdam. Ang pakiramdam na kahit anong bagyo ang dumating, meron kang isang taong sasabayan kang sumayaw sa gitna ng ulan. At sa paglubog ng araw sa hardin ng Pamilya Rivers, alam ni Kira ng buong puso at walang alinlangan na sa wakas nakauwi na siya.